Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel Full of the Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na Supreme Court inutusan na VP Sara Duterte nagulat. Wala nang takas si VP, pinasahan na ng korte. So, ano kaya yung binasa ng korte? So, tingnan natin to, men. Panoorin natin to. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino ISIS. Mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin gawin po ng China. Again, bumagat ng video ito. Supreme Court inutusan na VP Sara Duterte nagulat. Wala nang takas si VP, binasahan na ng korte. So, Boss Balita TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Gulat na balita, grabe si Vice President Sara Duterte, nagulat, pasok na sa banga, inutusan na ang Supreme Court. Ayon sa nakalap nating impormasyon, mismong si spokesperson Abante nagsalita Start zero. na sinunod nila ang utos ng korte. Start zero tayo. Sobrang nakakagulat na balita, grabe si Vice President Sara Duterte, nagulat, pasok na sa banga, inutusan na ang Supreme Court. Ayon sa nakalap nating impormasyon, mismong si spokesperson Abante nagsalita na sinunod nila ang utos ng korte sa impeachment ni VP Sara. Binigyan na sila ng kapangyarihan, wala na siyang takas sa House of Representatives. Grabe si Vice President Sara Duterte, nagulat, pasok na sa banga, inutusan na ang Supreme Court. Tara, panoorin natin. Mag-follow up lang po on impeachment. Pasok sa banga daw eh. May we know for the record, ano po yung naging tugon ng House dun po sa hinihinging information and documentation po ng Supreme Court on the impeachment case? Nilinaw ng House of Representatives sa Supreme Court na lahat ng naging actions ng House of Representatives ay ayon sa internal rules and regulations nito at ng konstitusyon. Yung tatlong impeachment complaints na na-receive ng December were acted upon within the 10 session day requirement of the Constitution, and the fourth impeachment complaint was acted upon also within the bounds of the Constitution as well, where we had 215 members of the House of Representatives signing before the Secretary General the complaint before it was transmitted to the Senate. And Actually, kawawa nga yung yung 215 na mga ginagampanan lang naman nila, yung mga tungkulin nila as a politician or as a alagad ng bayan, Pero sila pa yung binabatikos kasi yun nga, nasasagasaan yung mga idol nila. Can you imagine that? Diba? Pilipinas, 2025, mas importante pa sa kanila yung mga idolo nila over sa bansa talaga natin. Ouch! Dun sa ibang matters that were asked by the Supreme Court, these were actions done within the internal rules and regulations of the House of Representatives, which fall under its legislative powers as a co-equal body. Ano po yung particular na response niyo po dun sa hinihingi ng Korte Suprema in relation with kung nabigyan ba ng opportunity si VP Duterte na sagutin yung pong mga ebidensya na inihain laban sa kanya? Kung nasuri po ba ng mga House members yun pong mga articles of impeachment bago po pirmahan at i-transmit sa Senate? At kung ano po yung batayan? Actually, sobrang alagang-alaga pa nga eh. Di ba? Ang dapat nga sana dyan, ginaya ng parang sa tatay ba? Dampot bigla. Di ba? Kaso yan, marami din kasing marami din kasing tututol or hahad lang kasi syempre may mga senador naman sila. So sana maluto na din yung yung niluluto nila na about doon sa ICC kay VP Sara at kay Senator Bato at sa mga kasama nila para walang kasi dito sa Pilipinas kasi yung politika natin dito is sobrang tight, 'di ba? Na kaya ka talagang protektahan ng politika. Kita niyo naman yung nangyayari ngayon kay VP Sara, 'di ba? Sobrang hirap mapasimulan yung impeachment na yan. Ng kapangyarihan ni Secretary General para po wag i-transmit agad yung impeachment complaints sa Office of the Speaker. Sinisiguro ng House of Representatives na yung right to due process ni Vice President Sara ay natugunan sa buong proseso. At lahat ng mga naging actions ng House of Representatives ay pasok sa
sa internal rules and regulations na ginawa nito regarding the initiation of the impeachment complaint. It is imperative also to recall that the initiation of an impeachment complaint lies solely with the House of Representatives. Yun po yung paliwanag niyo po dun sa binigyang diin ng House na meron pong exclusive authority on internal deliberations? Yes. Opo. Na lahat naman po yan ay ayon dun sa kapangyarihan ng House sa paggawa nila ng kanilang internal rules and regulations at pasok din ito sa kapangyarihan ng House of Representatives na binibigay ng saligang batas. Ma'am, sorry, itong follow-up lang din po. Kasunod din po doon kay Ate Rose. Yung tungkol sa 10 session days, para mas maliwanagan lang po, paano po ba? Oo, yung system? according sa Constitution, nire-require na ang impeachment complaint must be included in the order of business within 10 session days, which was followed according to the schedule of the House of Representatives. Can you elaborate lang po paano po ba, how it works yung 1 session day, 2nd session day na natapos? May schedule naman ng session sa House eh. So, yung Ano yung nakasulat sa laptop ni reporter? Bayan o sarili? That's seryoso. Diba? Bayan o sarili. So kayo sagutin nyo yan par. Comment down below. Well, parang subjective naman kasi siya eh. Diba? Kasi may time din talaga na dapat piliin mo yung bayan. May time din na piliin mo yung sarili. Diba? Hindi naman siya totally talaga na bayan-bayan. Sometimes bayan or sarili. I think subjective siya. Nakadepende sa kung ano yung sitwasyon. Like for example, dyan sa side nila BP Sara na parang bayan o sarili. Diba? Na parang tila mas inuuna pa nila na makipagkaibigan sa China over sa protektahan yung bansa talaga. 'Di ba? Partida, miyembro pa yan ng nakalimutan ko kung ano yung term eh. Miyembro pa yan ng national security natin. 'Di ba? Tapos walang imik kapag inaabuso tayo ng China. Ang galing. Can you elaborate lang po paano po ba, how it works yung 1 session day, 2nd session day na natapos? may schedule naman ng session sa House eh. So, yung dates of when it fell, pasok siya dun sa mga session days. Wala lang sa akin yung detalye nung per complaint kung ilan siya per na session day. Wait lang, nasa ba? Pero iba po yung calendar days dun sa session days. Yes, magkaiba yung calendar days. Iba yung session days. Pag suspended ang session, hindi siya kasama sa session day. Kaya nga, I'm looking for yung listahan nung per complaint kung ilang session days siyang pumasok. But definitely, I think the first complaint was within 9 session days siya nung naipasok sa order of business. So tama ma'am, no? Kapag suspended lang, hindi pa siya counted. 1 session day, dapat adjourned, tama? Yes. Thank you, Rose. And sino pang next? Si Yaneska again. Go ahead. Sorry. Clarification lang po dun sa session days. So yung first 3 po, na complaints, lahat na aktuhan within 10 session days. Would that be correct? Yes. All of them were acted on within 10 session days. Meaning po na calendar, tama po. Na UBI. Nalagay po sa UBI, tama po. They were transmitted to the Speaker of the House and included in the order of business within 10 session days. Okay po. Okay. Yung second po, ma'am, you mentioned na yung the circumstances surrounding the filing of the impeachment, lahat according to internal rules and regulations. Tama po ba na in accordance din sa internal rules and regulations of the House na decision po ni SecGen kung is decision po kung ire-refer sa Justice Committee or hindi ire-refer sa Justice Committee? That was not said in the... Para mas okay yung yung mga nagtatanong dito sa House over doon sa sa Senate, or same lang ba sila? Same lang ba? Para magkaiba ng mga mukha eh. in the pleading filed. All that was said that all matters that were conducted in the initiation of the impeachment proceedings were done in compliance with the internal proceedings of the workings of the House. Kung
parang kung naaktuhan po yung tatlo. So kasi ang contention po ng House, 'di ba, if I remember it right, hindi na-initiate yung tatlo kasi hindi naman siya na-refer sa House Committee on Justice. So nandun po ba yun sa Hindi, complaint? Sa yung complaint tatlo sa kasi, answer. ano na siya, naging moot na siya because of the fourth complaint eh. So they were archived. Yun yung kwento nun, diba? 1, 2, 3, and then may fourth. When they were transmitted and included in the order of business, they were later on archived because it became moot due to the fourth complaint. Thank you, Marian Llanesca. Gab Lalo from Philippine Daily Inquirer. Go ahead. Sorry, clarify ko lang kasi sabi niyo po na-calendar po yung tatlong complaints. Nasa OB po siya. Order of business. Within 10 session days. Kasi ma'am, naalala ko lang, kaya ko lang may tatanong. Kasi nung February 3, na-interview po namin si SecGen at ang sabi niya, ito po yung quote, it's still with me but we have to act on it this week. We will act on it this week. Itong week na to ang deadline. Ibig sabihin, nasa kanya pa po yung tatlo. Ang hinihintay niya po kasi nun, yung pang-apat po na complaint. Ibig sabihin po ba, between February 3 to February 5, naibigay siya kay Speaker and then si Speaker pinakalendar po agad. Let me Actually, dapat laktawan na nga yan eh. 'Di ba? Like, rekta na talaga. Simulan yung impeachment tapos. 'Di ba? Dapat magkabilang panig, magkasundo dyan. 'Di ba? Na, sige, simulan sa itong impeachment. Tapos. 'Di ba? Win or lose. Kasi ako naman, kung, for example lang, nasimulan yung impeachment, tapos, manalo si VP Sara. Tatanggapin na lang natin yun, kahit sakit sa loob. 'Di ba? Paano? Yun yung naging resulta eh. Wala tayong magagawa. 'Di ba? Kaysa naman sa hindi talaga simulan, 'di ba? Yun yung nakakaaning talaga. Yung hindi talaga simulan. 'Di ba? Parang doon mo rin makikita na parang, medyo medyo malakas siguro yung yung ebidensya kaya ayaw pa simulan. 'Di ba? Yan lang, sana magkasundo, and then yun nga sa panig ni VP Sara, kung confident talaga sila na hindi dinekwat ni VP Sara yan, edi go. 'Di ba? Pero na lang kung hindi sila confident, hahanap talaga sila ng lusot. 'Di ba? Unlimited gamit na naman yan ng pinopolitika. 'Di ba? review my So notes bad. on the schedule kasi wala pa ako niyan during that time, no. Ang naalala ko na they were acted upon on within the 10 session day requirement by the Constitution, which all were on February 5. So ibig sabihin po, February 3 kasi nakausap namin si SecGen, nasa kanya pa raw po yung tatlo. And then February 4 po na ipasa kay Speaker. I can only speak based on records. Apo. Yun lang yung pwede kong i-discuss eh. Technically, kung yung mga naging statements po ni SecGen, I understand na meron mga naging previous interviews, but I can only speak based on records. In the record show, ma'am, that all impeachment complaints were compliant with the Constitution and the internal rules and regulations. Okay, ma'am. Thank you, Gab. Next is Mavic Trinidad from Abante Radio. Good afternoon po. Abante Radio, tapos tinatanong si Ma'am Abante. Lupit. Technical lang po itong question ko. Ang proseso ho ba ng pag-i-invite, kahit hindi pumunta, ini-invite? For example, si Senator Bato, nagpasabi na siya na hindi siya pupunta. Si VP Sara, of course we know, hindi na siya pupunta. Pero meron pa rin ho ba silang invitation? Hindi ko sure, pero yes. Kasi bilang as the Vice President and a Senator of the Philippines, yes, I understand they were also given an invitation. I don't know if they have confirmed formally that they will not attend. I think meron namang Siyempre may invitation yan. Kasi kung walang invitation yan, gagamitin nilang palusot yan. Di ba? Kasiraan na naman sa administrasyon yan. Sasabihin naman nila, pinipersonal kami Di ba? Pinipersonal kami Hindi kami in-invite. Siyempre, magmamaktol yan sa mga social media accounts nila. Magpo-post yan. Hindi kami in-invite. Bakit? Yung sa national security nga, tinanggal si VP Sara, nag-react nga siya, di ba? Kaso lang, hindi naman ganyan yung admin. Para invitado pa rin naman talaga sila. may confirmation, hindi ko lang sure. So, but yes, they will still be invited and they were invited. Thank you po. Thank you, Mavic. Kenneth Basilio from Business World. Business World. Good afternoon po, ma'am.
Ma'am, sa LEDAC naman po tayo, no? As we are a week away from SONA, nakapag-compile na po ba yung House ng mga priority bills na balak natin i-submit sa LEDAC for inclusion sa CLA? For priority bills kasi, we have to wait for the organization of the House. It will then, dun pa lang magkakaroon ng discussion ang House leaders and party leaders on the priority bills that will be submitted. So, we will await by after July 28. So after July 28 pa yung magiging formation ng LEDAC to deliberate kung ano yung... Pagkakaintindi ko, not necessarily LEDAC, pero for the House priorities, dun madidiscuss after the organization. So it's safe to say wala pa tayong draft sa ngayon? Wala pa. Although of course the members of the House already filed their own personal priority bills, such as Speaker Martin and other members of the House of Representatives. But the House as a whole, the priority measures of the House as an institution will later on be discussed after the organization. Okay, and on the budget naman po, when will the House receive nga po yung proposed 2026 budget from the executive? And is the chamber in talks with DBM po ba for coordination and preliminary review prior to its submission to Congress? I will have to check on that. Wala pa ako nung information kung meron ng official transmission ng budget. Kasi normally after SONA naman nangyayari siya. And we expect na a few months after SONA, magsa-start na rin yung mga deliberations on the budget. Okay, and For sure, yung SONA na yan, iiyak na naman yung mga DDS niyan. Diba? As usual. Dati naman sobrang react ng mga DDS kapag umiiyak yung mga dilawan dati sa mga SONA, something like that. Tapos ngayon, sila na yung umiiyak. Ay nako. Ano po yung mga naging hakbangin ng chamber to ensure that it is prepared and its lawmakers are prepared to tackle the budget talks po? Well, by July 28, doon pa lang magkakaroon ng organization. So, doon pa lang natin mako-confirm sino-sino ang magiging chairman and members of the Committee on Appropriations. But all members of the House are always welcome to participate in the budget deliberation. Time and time again, yan naman ang nangyayari. And under the leadership of Speaker Martin Romualdez, mas nakita natin na mas binuksan ang budget deliberation, not just to all members of the House, but also to the public. I am confident that the House of Representatives in the 20th Congress will again are very prepared to tackle the budget for the 2026. Okay, and the last question na po. Ano po yung mga sectors na tinitignan ng chamber na bibigyang prioridad pagdating ng budget deliberations po? May nakikita po bang key sectors? Again, I cannot answer that with specifically. We will all have to wait until the organization on the July 28th para makita na lahat ng mga magiging priorities ng House through its party leaders and House leaders. Nice. Thank you, Kenneth. Red Mendoza from Manila Times. Manila Times. Good afternoon po, ma'am. Ma'am, for soundbite purposes only, ilang percent na pong ready ang House of Representatives sa State of the Nation address? Is it 100%, 95%, 90%? Ilang percent po ang pwede po natin masabi? From the discussions that I've heard earlier, siguro nasa mga 90-95% na tayo ready, leaving room for some adjustments katulad ng mga natanong kanina, whether other contingencies. But yeah, we are very much prepared for the SONA by next week. Okay. Ma'am, may kumakalat po kasing social... Madali lang yan. Tapos siguro pagtuunan din sa online kasi syempre babanat yung kabila dyan. Mag-aabang yan 'di ba? Tapos gagawa-gawa na naman ng istorya. Aray ko. Media post na meron daw pong 45 billion pesos na allocation ang House of Representatives sa 2025 budget. Can we clarify this po? Kasi marami po nagsasabi na itong 35 billion daw na to na sinasabing allocation sa House of Representatives is parang grotesque daw po or nakakarimarim daw po, as they said. While yung the Office of the Vice President daw po na nagbibigay ng serbisyo sa publiko, binigyan lang po ng 738 million. So, a little... Ba't magugulat pa sila? Malamang yan yung gagawin. Sobrang crucial ng ng Office of the Vice President ngayon Alam nga namang parang bulag-bulagan ka lang. 'Di ba? Na parang, may issue yung Office of the Vice President Up until now, hindi pa siya na-resolve. So ano bang gagawin natin? Same pa rin ba yung ibibigay nating budget? 'Di ba? Of course, lilimitahan yan. Alam nga namang padalos-dalos ka. Baka yung 600 million plus madagdagan pa yun, maging 1 billion Anong gusto nyo? Gagawa ng world record yung Office of the Vice President, diba? So sana maintindihan din nila yan. Mostly napipikon din dito yung mga DDS talaga diba? Kasi yun nga, tingin nila bakit ginaganyan, malamang
Ano lang po, clarification, saan po nanggaling po itong 35 billion pesos po ng House of Representatives po, ma'am? Di ko alam kasi sabi ko kanina wala rin akong information dun sa specific budget. Baka galing na naman sa Marites yan. So, Nako. I have no comment on that. So, hindi niyo po, ma'am, Yun lang. Galing sa Marites. Ito ding mga reporter, pinipick up din nila yung mga Marites. na-check yung allocation ng House for this year? Wala po, ma'am. I have no information on the allocation for the budget of the For this year budget po, for ma'am. the SONA. Hindi, ma'am, for this year po, ma'am. Yung buong House of Representatives po, ma'am. Wala po. Wala ma'am. po. Okay. Ma'am, last question na lang po, ma'am. Kasi last week umugong na pinalis daw po sa opisina niya si Deputy Speaker or former Deputy Speaker Duke Frasco. And of course, may mga rumors or merong mga conjecture na he's being primed as the black horse or the dark horse daw of the speakership. Do you think po ba is Kong Duke Frasco would he be allowed to run as Speaker of the House of Representatives po ba? Do you think po ba okay po ba sa House members na merong kumalaban kay Kong Martin? Again, mahirap mag-comment on Marites Nako. questions, pero Marites I think questions. lahat naman Pwede. may Pwedeng karapatan bilang tumakbo, House tama member naman. to run for House Speaker. the speakership. What I have as from credible sources are the 280 plus manifesto of support for Speaker Martin Romualdez. Good afternoon po, Nako. Attorney. Since So ayun, hanggang dito na lang muna para tapusin muna natin dito, and then panoorin nyo na lang yung buong video nasa description box bulol. Nasa description box, and panoorin nyo yung buong video. So again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Suportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin Philippine Noisy. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun. Grabe yun ha. Sobrang naghihimutok talaga sila kung bakit binabaan yung ng Vice President. Malamang, di ba? Or siguro kung ayaw nila na pero mahirap Office of the Vice President kasi, 'di ba? Tapos kapag halimbawa bantayan ng maigi, magre-react din naman sila diyan. Sasabihin nila, ano ba 'yan? Parang martial law, 'di ba? Bakit ginaganyan yung VP? Bakit binabantayan? Something like that. Ngayon, si tawag diyan. Ay hindi, ewan ko kung nakita niyo na yung callings ni Baste, 'di ba? Anak ni FPRD about dun kay Tory. Parang I think nagkahamunan nata sila. So ewan ko kung saan kayo, kay Tory ba kayo or kay Baste. Well, ako parang kung pisikalan lang, parang medyo tagilid si Tory kasi yun nga parang mama na siya compare kay Baste. Pero I think kung iisipin mo naman na pulis si Tory, 'di ba? So general pa. So yung training di rin basta-basta. So di mo rin talaga maano siya parang low chance, 'di ba? I think may palag-palag din. Pwedeng mag 50-50. Kumbaga parang unpredictable pa rin. So ito na, parang pinalaga ni Baste, kaso lang nagkaroon na ng nagkaroon na ng mga tawag diyan, mga challenges na. 'Di ba? Ano yung hamon niya? Kalimutan ko. About yun sa nakalimutan ko Basta something like that. Parang hamon niya para para hindi matuloy. Alam niyo yung ganyan, napapalag ka na sana tapos sobrang dami mo pang mga kondisyones. 'Di ba? Sobrang daming kondisyones, nagpapakondisyon lang pala, 'di ba? Parang ganoon. Pero I think may palag si may palag si Tory. May palag si Tory. Di mo rin siya masasabi. 'Di ba? So yun lang naman. Ewan ko lang talaga kung bakit magugulat pa sila na ginaganyan yung budget ng Office of the Vice President. Well, siguro, yun nga, parang medyo maano yung taong bayan dyan. Ewan ko kung may maapektuhan ba if ever ganyan yung gawin na parang i-restrict ba? Or i-control muna yung budget ng Office of the Vice President. Pero I think pwede naman siguro kung mahirap ding i-relieve, baka mag-aano na naman sila, wilga na naman, diba? As you can see, marunong pa naman silang gumawa ng intriga. So dito nga sa house, diba, may mga lumulusot din na intriga. Ibang klase talaga, ibang klase talaga. Talaga sila, like pinalibutan talaga nila yung admin diba? Gagawin talaga nila lahat,
dissect or hindi siya dissect, ano yung term na yan? Ma-misdirect ba? Basta malihis ba? Parang malihis yung issue, yung sa impeachment ni BP Sara. Malihis, hindi doon mag-focus yung taong bayan. May pasabi-sabi pa si Bato na ganyan naman yung Malacanang. Kapag may inaano sa kanila, gumagawa sila ng ibang mga storya. Sila naman yung ganun. Di ba? Ang galing mang baliktad ni Senator Bato, par. Medyo nakakaano na yun. So anyways, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Philippine IC. Like, comment, or subscribe. Boss Balita TV. Philippine IC. Like, comment, or subscribe.